Nagsimula ang pelikula sa isang lalaki sa loob ng kwarto. Tahimik siyang nakaupo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pinto. Ilang sandali pa ay may dahan-daang nagbukas ng pinto at nakatutok ang baril sa kanya. Sa sumunod na eksena, sinundo ni Paul ang kanyang anak sa paaralan. Ang kanyang anak na babae ay si Caitlin. Natuwa siya nang makita niya ang kanyang ama. Nakita ni Paul ang drawing sa kamay ni Caitlin. Sinabi ni Caitlin na ang drawing ay gawa lang sa henna. Ang reason ng kanyang mga drawing sa kamay ay dahil mag-aaral siya ng Indian culture. Naisip ni Paul na hindi mabubure ang drawing, pero nilinaw ni Caitlin na ang drawing ay mabubure. Sa pag-uwi nila binigyan ni Paul si Caitlin ng isang libro ng mga tanong sa pagsasanay para sa pagsusulit sa pagpasok ng mga mag-aaral upang simulan niya ang paghahanda para dito. Ngunit pinaalalahan na ni Caitlin ang kanyang ama na ang pagsusulit ay sa susunod na taon pa. Bilang karagdagan si Paul ay nagtanong tungkol sa pag-unlad ng papel ni Caitlin na inaasahan niyang mailathala ito sa lalong madaling panahon. Natutuwang sumagot si Caitlin na halos tapos na ang kanyang papel. Matapos ihatid si Caitlin, pumunta si Paul para makipagkita sa kanyang mga kaibigan sa bar. Pinag-usapan nila ang tungkol sa paghahanda para sa pagdiriwang ng ika-16 na kaarawan ni Caitlin na ipagdiriwang ni Paul sa bar sa susunod na Sabado. Tiniyak ni Paul na walang alak at droga sa kaarawan ng kanyang anak. Pinag-usapan din nila ang pagkabata nila at kung gaano karaming problema ang naidulot nito. Pagkatapos ay bumalik si Paul sa trabaho, dumalo siya sa isang press conference kasama ang alkalde ng bayan. Tanong ng isa sa mga reporter kay Paul kung ano ang paggagamitan ng kita mula sa proyekto. Sinabi ni Paul na gagamitin ang kita para sa pag-aaral at sa pangkalusugan. Sa gabi si Paul at si Vanessa naghahanda para sa isang dinner kasama si Thompson. Si Thompson ay nagtatrabaho sa government at mukhang magiging provincial police officer siya. Sinabi ni Vanessa na ito ay magandang pagkakataon para makilala nila siya. Bago umalis si Paul para sa dinner, sinigurado niya na si Caitlin ay nanatili sa bahay kasama ang mga kaibigan niya. Pinaalalahanan din sila na si Caitlin ay maraming takdang aralin at kailangan na manatiling nakatutok sa paaralan. Kinausap din ni Paul si Mike, kaibigan ni Caitlin. Si Paul ay tinanong kung totoo bang nagtatrabaho na siya at kung ano ang pakiramdam ng magtrabaho. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Paul kay Mike sa pagbubuhat ng mga kahon papunta sa kusina. Habang sa kusina ay mariing tinanong ni Paul kung nakipag-date ba si Mike kay Caitlin at kung gumagamit ba siya ng droga. Noong una ay natatakot siya kay Paul na baka hindi siya payagan ni Paul na lumapit kay Caitlin. Ngunit sa katunayan suportado si Paul kay Mike para sa kanyang anak. Ilang sandali ay lumapit si Vanessa kay Caitlin, pinayuhan niya si Caitlin na kumilos ng maayos dahil sila ay aalis. Habang kumakain si Paul ay hindi siya mapalagay dahil hating gabi na. Siya ay nag-aalala sa kanyang anak na nasa bahay. Ngunit upang itago ang kanyang mga alalahanin ay nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa kanyang mga kasama. Pagkaraan ng ilang sandali may police detective na lumapit kay Paul. Ang police detective ay si Peter, may sinabi siya tungkol kay Caitlin. Nagmadali silang bumalik sa bahay ni Paul, maraming pulis at ambulansya doon. Nagpaliwanag din si Peter na magkasama sina Caitlin, Ivan at Mike nang mangyari ang insidente. Sinubukan nilang lumaban, ngunit matagumpay na nakuha ng 3 kriminal si Caitlin. Si Peter sinubukang tanungin si Paul kung may problema siya sa isang tao dahil para kunin nila ang anak ni Paul. Si Paul ay naihinis sa tanong dahil sigurado siyang wala naman siyang problema sa ibang tao. Ngunit sinabi ng detective kay Paul na isaisip na ito na maaaring may kaugnayan sa mga tao sa nakaraan ni Paul tulad ni Francis, ngunit itinanggi ito ni Paul. Samantala si Vanessa ay suportado ang anumang gagawin ni Paul upang mahanap si Caitlin. Naduraj ang puso ni Vanessa sa pagkawala ni Caitlin. Kinaumagahan nakita ni Vanessa ang balita tungkol kay Caitlin na nawawala. Samantala si Paul ay handang hanapin si Caitlin. Pagkatapos ay umalis si Paul kasunod ang ilang mga pulis na naka-duty. Binisita niya ang bahay ni Mike at nakaramdam ng pagkadismaya si Paul sa kanya dahil hindi niya naprotektahan si Caitlin. Tinanong ni Paul kung may naaalala si Mike tungkol sa mga kumuha sa kanyang anak. Ngunit sa kasamaang palad wala siyang maalala. Tapos tinawagan ni Paul ang mga kaibigan niya. Nagmadali siyang umalis para humingi ng tulong sa mga kaibigan niya. Binigyan niya sila ng pera bilang reward sa pagtulong nila sa kanya. Pero tumanggi ang kaibigan niya dahil parang pamilya na nila si Paul. Si Danny at si Cain ay pinuntahan si Oliver upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Caitlin ngunit walang sinabi si Oliver. Kinabukasan ay pinuntahan nila si Paul, sinabi nila na wala silang nakitang impormasyon tungkol kay Caitlin. Isang araw, isang lalaki ang nagjo-jogging malapit sa ilog. Nang huminto siya ay may nakita siyang bangkay na lumulutang sa may ilog. Maya-maya nakatanggap ng tawag ang isang pulis na kasama ni Paul. Sinabi niya sa kanya na natagpuan ang bangkay ni Caitlin. Nang marinig ang balita na nalungkot at nabigla si Paul. Nang makita ni Paul ang katawan ni Caitlin sa hospital, umiyak siya at naawa siya. Kinuha niya ang kamay ni Caitlin at hinalikan ito sa noo.
Sa araw ng libing ni Caitlin ang mga dating kaibigan at kasamahan ni Paul ay naroon. Ang isa sa mga dating kaibigan ni Paul na nagngangalang Francis ay nagpahayag ng kanyang kalungkutan sa pagkamatay ng anak ni Paul. Pagkatapos ay gusto niyang kausapin si Paul. Lumapit si Paul at tinulak siya na nasa wheelchair. Pinag-usapan nila ang kanilang nakaraan bilang mga kriminal. Naramdaman ni Francis na ang buhay ni Paul ay komportable sa lahat ng bagay. Sa kanyang trabaho, sa kanyang bahay, sa kanyang magandang asawa. Inakala ni Paul na may ibang kahulugan sa likod ng mga salitang iminungkahi ni Francis sa kanya tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak na hayaan na lang ang mga pulis. Ngunit hindi pinansin ni Paul ang payo ni Francis. Samantala si Francis ay napakatigas sa kanyang opinyon. Pinaalalahanan din niya si Paul na siya ang tumulong sa kanya na makaalis sa maruming negosyo. Ngayon gusto ni Francis na suklian ni Paul ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng pagpapaalam kay Caitlin at ibigay ang kaso sa pulis. Pagkatapos ay natapos ang kanilang pag-uusap na iniwan ni Paul si Francis. Pagkatapos ng libing ni Caitlin, si Danny at Cain ay pumunta sa bahay ni Paul. Humingi si Paul ng payo sa kanila, pinayuhan ni Cain si Paul na huwag gumawa ng anuman. Dahil binabantayan at tinatakot ni Francis si Paul, ngunit gusto pa rin niyang imbestigahan ang pagkamatay ni Caitlin. Pagkatapos ay naalala nila ang mga nakaraang insidente na nalutas nila ng maayos nang walang mga bakas. Sa istasyon ng pulisya ang dalawang pulis ay nag-uusap tungkol kay Paul at sa kanyang nakaraan. Nagtalo sila kung paano ang isang taong may madilim na nakaraan ay maaaring maging isang lehitimong negosyante nang walang anumang pagkakamali. Ang batang pulis ay nagpakita ng isang punto ng data na nagpapakita na ang armas na ginamit ng kriminal na dumukot kay Caitlin ay isang lumang pistola. Ito ay nakapagpapaalaala sa mga pagpatay sa pamilya Chernov. Ang unang insidente ay noong 1983 at ang pangalawa ay noong 1988. Nangangahulugan na ang pumatay ay hindi nakagawa ng anumang pagpatay sa loob ng mahabang panahon at narito pa rin siya. Kinaumagahan umupo si Paul sa dining room, tinignan niya ang papel na ginawa ni Caitlin. Tapos binigay niya sa class teacher ni Caitlin sa paaralan. Kinuha din ni Paul ang mga gamit ni Caitlin na nasa locker niya. Tapos umupo siya habang tinitignan ang mga gamit. Sa field malapit sa kung saan siya tumigil, nakakita siya ng mag-ina na naglalaro ng bola sa field. Kaya naisip ni Paul ang kanyang asawa at si Caitlin. Ang dalawang kaibigan ni Paul ay naghinala na ang pumatay kay Caitlin ay si Chernov. Pumunta sila sa bahay ni Paul at sinubukang sabihin sa kanya na ang pumatay ay maaaring isang Russian mafia hitman gamit ang isang Tokarev .33 pistol. Noong hapon ay nakipagkita sila kay Danny. Umalis sila para hanapin ang kinaroroonan ng pumatay kay Caitlin. Pumasok sila sa isang gambling establishment. Nakipaglaban si Paul at ang kanyang mga kaibigan sa mga tao sa loob at nagawa nilang talunin ang mga tao doon. Kinabukasan sinabihan ni Paul si Vanessa na mag-empake ng kanyang mga bag at umalis sa kanyang bahay. Nagtalo sila dahil ayaw umalis ni Vanessa sa kanilang bahay. Habang gusto ni Paul na nasa isang ligtas na lugar si Vanessa. Kalaunan ay naghanap ng impormasyon sina Paul, Danny at Cain. Sa ibang lugar naramdaman ni Paul na kailangan niya ng tulong ng isang Russian gangster para malaman kung sino ang pumatay kay Caitlin. Kaya nakilala nila ang taong nasa isang bar matapos makita ang mga tato sa leeg ng lalaki. Naalala ni Paul ang isang pangyayari 19 na taon na ang nakakaraan. Nang magnakaw siya ng pera at kilala pala ng lalaki kung sino si Paul. Ang lalaki ay biglang tumakbo mula kay Paul. Ngunit nahuli siya ni Paul, si Paul ay nahulaan na alam ng lalaki na si Paul ang nagnakaw ng pera 19 na taon na ang nakararaan. Hindi pinansin ni Paul ang sinabi ng lalaki, nagpatuloy lang siya sa pagtatanong kung sino ang pumatay kay Caitlin. Ngunit namatay ang lalaki dahil sa tama ng bala sa tiyan habang tumatakbo palayo sa bar. Dahil dito sobrang frustrated at malungkot na umuwi si Paul. Tapos pumunta siya sa bar para makita ang detective. Sinabi ng detective na hindi na maibabalik ng kilos ni Paul ang kanyang anak sa mundong ito. Sinabi sa kanya ng detective na ang kanyang anak ay nabandol ng kotse. Muntik na niyang barilin ang nakabangga sa kanyang anak. Ngunit hindi niya inalis ang kanyang intensyon dahil bumalik sa normal ang kanyang anak. Nang narinig ang kwento, ni si Paul, sinabi niya na ang pinagkaiba ng kaso ni Caitlin sa anak ng detective ay si Caitlin ay namatay habang buhay pa ang anak ng detective. Pagkalabas ng bar nagpunta sina Paul, Danny at Cain sa isang bahay na pinaghihinalaang base ng assassin ang mastermind sa likod ng pagpatay sa anak ni Paul. Hindi nagtagal ay nagawa nilang talunin ang mga kalaban. Kinaumagahan dumating ang mga pulis sa bahay ng panangyarihan ng gulo, ang bahay na ito ay ginagamit sa droga. Nagulat ang mga pulis sa estado ng bahay, at naramdaman ng detective na naunahan sila sa kanilang operasyon. Matapos makuha ang balita na ang drug base ng kalaban ay nawasak ng mga tauhan ni Paul. Siyempre nagalit at naiinis si Chernov sa lalaking pumatay ng kanyang tao nang hindi nagpahayag ng kanyang kagustuhan. Pumunta agad ang mga tauhan ni Chernov sa bar ni Cain upang tapusin siya at isang shoutout ang naganap.
Nang mabalitaan niya ito, galit si Paul ay hinabol niya ang 4 na tauhan ni Chernov. Binilisan niyang nilabag ang batas trapiko at ilang beses na nabangga si Paul. Hinabol din si Paul ng mga pulis, kalaunan ay nagawang pigilan ng mga pulis si Paul. Galit na galit at sama ng loob ni Paul dahil nawala sa kanya ang mga tauhan ni Chenov na nagdala kay Cain. Ngunit hindi nagtagal ay pinabayaan ng detective si Paul at hinayaan si Paul na gawin ang gusto niya. Dumating si Cain sa kuta ni Chernov. Binitay siya at tinanong kung bakit niya pinatay ang mga tauhan ni Chernov. Sinabi ni Cain na si Chernov ang pumatay kay Caitlin. Nang marinig ito, nagalit si Chernov at tinapos si Cain. Matapos palayain si Paul ng detective ay pumunta siya sa home base ni Danny, nagtalo sila at nag-away. Pakiramdam ni Danny ay loyal siya sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit naisip ni Paul na si Danny ang nagtaksil sa kanya. Kalaunan ay sapat na ang narinig ni Cain, ngunit itinanggi ni Danny ang akusasyon. Sa huli ay hindi sinasadyang nasaksak ni Paul si Danny sa tiyan na ikinamatay nito. Nagpa siya si Chernov na makipagkita kay Francis matapos ang laban. Ipinakita ni Chernov ang bangkay ni Cain upang patunayan na hindi siya nakikipaglaro sa lahat ng ito. Ipinaliwanag niya na si Cain ay isa sa mga taong pumatay sa kapatid ni Chernov at si Paul ang naging dahilan para maging magkaaway sina Chernov at Francis. Gusto ni Chernov na may gawin si Francis para sa kanya. Ngunit mariin niyang tinanggihan ang pamumuno ng mga tao tulad ni Chernov, na agad nagalit si Chernov at pinagbabaril nila ang isa't isa at namatay si Francis. Samantala matapos mamatay si Danny, nagpas siya si Paul na umuwi, sa daan naalala niya ang lahat tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang mga pangyayari 19 years ago at naisip niya sina Danny at Cain. Pagdating niya sa bahay, binuksan niya ang case ng baril na ginamit niya 19 na taon na ang nakalilipas ng ninakaw niya at ng kanyang matalik na kaibigan ang pera. Habang binubuksan niya ang kahon, si Paul ay umiyak at nakonsensya sa nangyari sa kanyang matalik na kaibigan. Noong gabing iyon ay nagkita sina Ian at Mike sa harap ng isang gusali. Matapos niyang makita si Mike, si Evan na iniwan siya, ngunit si Mike hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Evan. Subalit ito pala ay inimbitahan ni Evan si Mike upang makita ni Paul si Mike. Nang dumating si Paul, natakot si Mike, at sa wakas ay inamin niya na kasalanan niya ang pagkamatay ni Caitlin. Sinabi niya ang lahat ng nangyari nang siya ay naglalaro ng baril ni Paul, hindi alam na may laman pala itong mga bala. Lasing na sila nung nakatalikod siya kay Caitlin. Lumingon si Mike at nagulat siya nang tumayo si Caitlin sa likod niya at aksidenteng nabaril niya ito sa ulo. Kahit natakot at natarante si Mike kaya dinala nila si Caitlin sa kakahuyan at ginawa nilang parang isang tulisan o mafia ang umaatake sa kanila sa bahay. Nagulat si Paul at nang hinayang nang marinig ang hindi inaasahang paliwanag ni Mike. Noong una ay gusto ni Paul na patayin si Mike, ngunit nakaramdam siya ng panghihina at nagpa siya si Paul na umuwi. Umupo siya sa higa ni Caitlin at tinawagan niya si Vanessa at ipinaliwanag na ligtas na ang sitwasyon. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa madilim niyang nakaraan. Humingi siya ng tawad sa pagkabigo ni Vanessa. Malungkot na tinapos ni Paul ang tawag habang inihahanda niya ang sarili upang tapusin ang kanyang sarili. Hindi nagtagal may 3 kriminal na pumasok sa bahay ni Paul. Na walang salita na pinaputukan ng mga kriminal ang naghihingalong si Paul. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.